So ayan, magandang araw sa inyong lahat, mga ka FB, mga ka Reels, mga ka Meta, ka YouTube. Meron lang ako sa inyong ibabahagi na kaunting trivia noon. Kung mapapansin nyo, ang mga kabataan ngayon halos pinapapili ng mga magulang nila kung anong mga gusto nila. Halos may magulang na pinapapili na kung motor o cellphone. Akalain mo yun, motor, cellphone, pinapapili ng mga magulang, yung mga kabataan ngayon. Ikumpara mo noon, halos kami ang pinapapili sa amin, sinturon o kawayan. Yun ang pagkakaiba noon at saka ngayon. Ibang iba na talaga ngayon. Yung mga anak na ang nasusunod ngayon, talagang nagkakatotoo na yung sinasabi ng mga matatanda na nasa ano na tayo ng Biblia, Diyos aki, anak na, Diyos na ngayon ang anak. Pero hindi naman pwede. Kahit ganun ang nasa hindi naman pwede. Huwag natin palakihin yung mga ulo ng ating mga anak. Pag mali sila, mali. Huwag nating turuan ng mali. Dapat kung alam mo ng mali, huwag mo nang kampihan. Pag may tumutubo ng sungay, putulin mo na. Huwag mo nang ipagmalaki na ang anak mo ganyan, ganito, ganyan, kung alam mo naman na mali yung ginagawa sa kapwa. Pag mali yung anak, huwag mo nang kampihan. Swituhin mo na para wala nang paglaki niyan, magiging mabuting tao rin yan. Bibikulin ko muna dakulaw ng pagkakaiba kang inot budangon yan. Halos kami talaga ito pag sinabi talaga ni Paki, ano nga yan mo yanin daw, pala pa o paha. Pag sinabi kay Ani pa, sus de pa nga nakakapili lini na yan nagugpa na tulo sa lubot mi lini kaya nakuripas ko kang kinulag pauli sa haro. Kaya ngunyan swerte yung kan mga aki talaga ngunyan naarog kan sinda na halos nasusunodan mo ya iPhone, Oppo, Redmi, kung anong klaseng cellphone ng mga magayon. Kami ka ito nagka-cellphone ako halos third year high school ay fourth year minta naghang pangani sa tatabi sa mo primo. Rini kuminda mo man ito sa Kuya Lin kaya naghahang pag-abot bagakan subikan ta subject niya ako maturtix man lamang ako sa juwa-juwa kung inot. Di ba man ito kang inot na juwa-juwa. Sige dahil magkita kang piling mali na ayo. Saro man sana. Dahil magkita nagduwa-duwa ba kung araw ka mga barkada ko mga padiyong kung yan. So mga kabatch ko mga klasisus dahil ko naman i-mention sa inyo tabad magkadara ko pagka nagumlintan gurnot-gunutan hay bata medyo arangas-angas na gurnutan pa. Kasi po na ako ka ito halos 3210. Yun, ito ang primero kong cellphone talaga. Naghahang, dahil pagkatuuson mga oro Anlitex, Anlicol, regular load pa talaga. Halos sige ko kayo itong pabakal kibuti. Baka tiksan ako kayo ito kan inot sa section 1. Tigpuro kayo ito kang inot kang grade 1 ako sa section, kang grade 6, section 1 Dahil ko na send mention mo yan ang apelyido ta. Aram ko bistado ito nindo. Bistado ito kang mga kabats ko bistado kayo ito. Siya man lang sunlinipatan kang corona sa moya kan Miss Intrams sa Tabaco South Central Elementary School. Kung bistado nindo ito, mag-comment ka mo rin sa mga batch ko sa Tabaco South Central Elementary School. Bistado nindo ito kung sisay itong babayeng section 1 nanlipatan kang corona kan Intrams. Sumali na graduate na baga so grade 6 na kumaga sa Miss Intrams, siya yung Miss Intrams ta sa grade 6 kang inot. Tapos siya sulinipatan, magayunan siya. Magayon siya. Nabalitaan ko siya ngunyan, ano na siya? Dentista. Dentista daw kan mga artista. Bigatin. Dentista kan mga artista. Pero aram ninda ito. So bako pa dyan medyo gurang-gurang, bako pa may edad. Aram nindo yan kung siya nilipatan itong corona. Nagpo ng pangaran niya, letter F, letter F, mudaan ang apelyido na nagpupun sa letter L.
naanduman siya sa parting Patiwi. Kung aram nindo sa lugar dyan sa pasiring sa Tiwi, na pag December, pag naglaog ng beer months, lalo na ang December, dakulo na pa ilaw-ilaw sa gilid kan tinampo na piggibong pasyaran, yun yan ang apelyido niya. So kag sa diri kaan. Sige na, hanggang man sana tabi di dyan sa kuyang topic, dakulang salamat tabi. Gusto ko pala nga ni i-shout out dyan sa iba, Sambales, Sabangan, Talinga, yung mga Balansi family dyan, especially to Papa Rani, Nanay Maylin, sa asawa ng ginan ko, si Nanay Marina. Sana gumaling na po kayo, Nay, at kung makapunta man kami dyan, sana malakas na malakas ka pa rin kasi napakabata nyo pa, at marami po kayong apo dyan. Nakita ko kasi marami kayong apo dyan, halos hindi sila nagkahiwa-hiwalay, nasa inyo. Yun ang maganda sa isang magulang, hindi pinapayagan ng magulang mawala yung mga apo sa puder nila, lalo na yung mga anak. May mga magulang kasi iba-iba naman kasi yung patakaran ng mga magulang. May mga magulang na porque nagkaasawa na, gusto nila bumukod na rin. May mga magulang naman na kahit may mga asawa na yung mga anak, gusto nila nasa puder pa nila. Yun ang totoong pagmamahal. Iba-iba rin. Yung sinasabi kong gusto nang bumukod ng magulang yung mga anak pag may asawa na, hindi yun hindi yun pangit. Maganda yun naturo ng isang magulang kasi tinuturuan niya yung anak niya kung paano makatayo sa sarili niyang paa. Karamihan kasi dito sa Pilipinas, may mga pamilya na nasa magulang pa rin. Nag-iedad na ng 20 plus, 25 plus, nakaasa pa rin sa magulang. Hindi naman problema yung nasa magulang ka, basta see to it na yung sumasahod ka, yung pangangailangan ng magulang mo, kayo na ang magbibigay, kayo nang magpapakain rin sa mga magulang nyo kung wala na kayong mga kapatid na pinag-aaral. Kasino lang naman yung kain ng mga magulang natin, di ba? Shoutout sa mga magulang na nakakalimot dyan sa buong mundo. Kung mapapanood nyo to, shoutout sa mga anak na hindi nakakaalala sa mga ama nila, sa mga magulang nila, lalo na yung mga nabubuhay pong magulang. Kahit isang bisis lang isang taon, magpadala naman kayo tuwing birthday, December. Yan ang huwag nyo kakalimutan. Birthday ng magulang nyo, December, lalo na yung Pasko at saka New Year. Yan ang huwag nyo kakalimutan sa kanila. Yung kapanganakan ng magulang nyo, batiin nyo sila, kahit di nyo man lang siya mabigyan ng pera o ano man nahanda, basta batiin nyo, Papa, Mama, happy birthday, I love you. Ganon, kahit matanda na tayo, pahalaga natin ang magulang natin. Ganon dapat ang mindset ng isang anak. Kahit medyo sira ulo tayo, wag natin kakalimutan ang mga magulang natin.